Dahil sa mga peligro sa social media, isinusulong ng isang senador ang pagbawal sa paggamit ng social media ng mga edad 18 pababa. Suportado ng DICT at Council for the Welfare of Children ang naturang panukala. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tulad ng maraming kabataang Pilipino, babad din ang panganay na anak ni Mark Bumanlag sa mga gadget. Sa edad na 7, nakikita nitong nilalaman ng feed sa Facebook account ng ina at mahilig din ito sa mga games kung saan may mga iba siyang nakakasalamuha online. Pero bilang isang IT professional, alam ni Mark ang mga peligro online, kaya nililimitahan niya at binabantayan niya ang aktibidad ng anak online. Hindi natin alam sa panahon ngayon, yung mga child predator talagang sinasadya na maka-interact yung mga bata through games, through social media, through even different platforms sa pangbata. Akala natin sila lang purely nandoon. Pero yun pala, may nakakahalo na palang nananamantala sa kanila. Ang mga ganitong peligro sa social media ang naislabanan ni Senador Panfilo Lacson sa panukala magtakda ng regulasyon sa paggamit ng mga menor de edad ng social media. Base raw kasi sa datos ng Council for the Welfare of Children, 6 sa bawat 10 batang edad 10 hanggang 17 active user ng social media na nagiging sanhi ng mental health problems at maaaring mabiktima ng online sexual exploitation. Kaya ang isinusulong ng kanyang panukala, pagbawalan ng mga kabataang Pilipino, edad 18 pababa, na makagamit ng social media. Kahalintulad ng ipinasang batas sa bansang Australia na nagtakda ng edad 16 na taon para makagamit ng social media. Sa ilalim nito, ang mga social media platforms ang gagawa ng paraan para matukoy ang edad ng mga nagbubukas ng account at magpapatupad ng regular na audit para matanggal ang mga account na hindi pasok sa age requirement. Ang Department of Information and Communications Technology ang pangunahing ahensya magpapatupad nito. Titiyaking sumusunod ang mga social media platforms at may kapangyarihang magpataw ng parusa, kabilang ang pagtanggal at pag-deactivate ng mga account. Suportado ng DICT ang panukala, pero base sa karanasan sa nagpapatuloy na laban kontra sa samot-saring cybercrime sa social media, sa implementasyon nito, nagkakaroon ng problema. Yung implementation, yun yung mas problematic po dyan, yung implementation ng batas. How do you make these social media platforms comply? Because we don't, first and foremost, the jurisdiction is not within the Philippines po. The alternative is to ban them, to make them comply. Suportado rin ng Council for the Welfare of Children ang panukala, pero sa halip na tuluyang ipagbawal, ay baka pwedeng limitahan lang dahil hindi rin naman matatawaran ng papel ng social media sa edukasyon ng mga kabataan. I think it's a matter of balancing. Maganda po yung bill, but yun nga, we have to balance it with the right to participate in information ng mga bata. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.